yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga anong nangyari, parang asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. Kasama natin live sa studio si Senator Robin Hood Padilla, kasalukuyang pong chairman ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Committee on Public Information and Mass Media, at iba pang mga paksa na may kaugnayan po sa ating bayan. Napukaw po ang ating atensyon ng marami siyang mga post last year na nangyari ngayon taon na Partner Jade. Nag-viral. Nag-viral. Pakilala po muna natin. Number 1 Senator, Senator Robin Hood Padilla. Isang magandang gabi po sa lahat po ng nanonood sa atin dito po sa SMNI, ang makatotohanan na network. Kamusta po, sir? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah, salamat po at ako po ay naimbitahan niyo muli. At ako po ay laging sabik na pumupunta dito dahil no holds barred lagi tayo. Yan. Walang kasinungalingan. Yun. Yan. Opo, sir. Ito pong paksa natin ay napaka-angkop sa ating panahon ngayon dahil last year pa po niyo pala na forecast itong ating kahihinatnan na energy crisis. Last year, June. Tama ba, sir? Opo. Paano niyo nasabi, sir, na dapat maghanda na tayo as early as June 2025 na nangyari ang tensyon May 2026? Opo. Una po sa lahat, kasi kailangan po natin balikan, Hindi po tayo pwedeng biglang tumalon. Tayo po ay naging tagasunod ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po sa kadahilanan tayo ay tagahanga o tayo po ay in love sa kanya. Tayo po ay naging tagasunod ng ating mahal na dating Pangulo dahil naniniwala po tayo sa kanyang mga sinasabi. At isa po ito sa kanyang sinabi noong siya ay namumuno, nang siya ay Pangulo. Sinabi na po niya yan na abangan natin ang pwedeng mangyari sa Israel at sa Iran. Masabi na po niya yan. Ngayon, bakit po niya nasabi? Sapagkat ang ating pong dating Pangulo ay estudyante ng kasaysayan. Hindi po siya manghuhula, hindi siya masasabi natin isang propeta, hindi po. Siya ay estudyante ng kasaysayan. Katulad ko po, kaya po ako naging tagasunod niya dahil estudyante po ako ng kasaysayan. At kung susundan po natin ang kasaysayan, talaga pong dadating dyan sapagkat, kung naalala niyo po, meron pong isang dating NATO general na ang pangalan po ay Clark. Ang sinabi niya, noong minsan ay pinatawag sila ni Presidente George Bush Jr. sa isang meeting. Ang sabi niya, narinig niya, sinabi sa briefing na lulusubin ng bansang Amerika itong mga bansang nasa gitnang silangan. Ang Iraq, Lebanon, Iran, Syria, Libya, lahat po yan. 2001 po yan. So, yan po ay inabangan natin. Bilang tayo po ay estudyante ng kasaysayan, sa sinabi po ni Ginoong Clark, at alam ko po, narinig yan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at naiintindihan niya. Kaya po sinundan ko yan. Noong pong nangyari, una po kasing nangyari, yung pinatay ang Hamas leader sa Iran. Yan po ay naganap po yan ng 2024. 2024 pa lang po. Noong pinatay po yan, nagsabi na ako na ako po'y gumawa na ng speech sa Senado. Sinabi ko na po doon na hindi ito biro. Sapagkat sa kasaysayan din po, tandaan po natin, ang Iran po ay hindi parang Iraq. Ang Iran ay hindi parang Libya. Hindi po yan Arab country. Correct. Okay, ang Iran po, ang kasaysayan po niyan, yan po ay Persia.
Kung alam po natin kung ano ang Persia, yan po yung Persian Empire. Oo, sa matagal na panahon, they ruled the world. Okay? So hindi po sila yung mga tipong makigegera tapos susuko. Hindi po sila yan. So nung tinira po ang leader ng Hamas, doon ko na po nasabi na magtutuloy-tuloy na to. Sino ba ang Hamas? Okay, kailangan balikan din po natin kung sino ang Hamas. Yan po ang mga leader diyan sa gobyerno, diyan sa Palestine. Okay? Alam naman po natin na mayroong gera ang Palestino at ang Israel. Ako po'y, tandaan po ninyo, ako po'y isang Muslim, pero ako po'y naniniwala sa dalawang state. Okay? Yan po kasi ang ruling ng United Nations. Okay? Na kailangan 2 states. Meron talagang Israel, meron talagang Palestine. So, yung nangyari pong pagpatay doon sa Hamas, ay sigurado na po ako, sabi ko magkakagulo na. Kakalat na ito. Sapagkat sino ba ang sumusuporta sa Hamas? Ang sumusuporta po sa Hamas ay Iran. Yan naman po ay hindi yan inililihim. Pag nanood po tayo talaga at nagbasa tayo ng kasaysayan, makikita po natin talaga. At pati ang Hezbollah na nasa Lebanon, sila din po ang tumutulong sa Palestinian struggle. So ito pong mga nangyayari na ito ay mula pa doon sa nangyaring atake naman ng Hamas sa Israel noong October. Kung naalala niyo po, sila po'y nilusob din, Kaya ito po talaga, hindi natin kailangan maging manghuhula. Ang kailangan lang natin ay analyzation. Ano po ba yung dapat nating inanalyze? Na itong bagay na ito ay hindi ito maayos sa usap. Dahil ang bansang Israel po ay handa. Sila ay handang ipagtanggol. Karapatan po nila yan. Ipagtanggol ang kanilang bayan. At ganun din naman po ang Palestino at ganun din naman ang Iran. Ito pong lahat ng ito, ipinagsama-sama ko po at dinala ko sa Senado. Sinabi ko sa kanila, mga mahal kong kasama, hindi ito maaayos. Dapat ngayon pa lang ay naghahanda na tayo. Hindi po sila nagresponde sa plenaryo, kaya ang ginawa ko po, sinulatan ko ang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ko sa kanila na ito, kailangan natin magkaroon ng plano sa pagkain. Number 1, pagkain. Number 2, langis kung saan tayo kukuha. Pangatlo, sabi ko sa kanila, kailangan makahanap tayo ng lugar. Katulad po, isipin nyo, ganun kagaling ang ating dating Pangulo. Nakita na niya na kailangan tayo magkaroon ng sariling supply ng langis. At nasan ba yun? Nandoon sa West Philippine Sea, sa South China Sea. 2022 pa lang po, binuhay ko. Yan po ang unang-unang privilege speech ko. Sinabi ko na kailangan buhayin natin yung hakbang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte magkaroon ng joint exploration ng langis. Bakit? Kasi kailangan po natin magkaroon ng sarili natin. Hindi po tayo pwedeng habang buhay nag-i-import ng langis. Doon sa gitnang silangan, meron tayo. At higit sa lahat kako, sumunod na aking privilege speech ay yung ating, kung natatandaan niyo po yan, at alam na alam ko na pati ang ating mahal na Pastor Apollo Kibuloy, tulungan niya ako dyan, yung ating Saba claim. Dahil totoo po yan na ating yan na dapat meron na tayong tamang pakiki-negotiate. Hindi po away, inuulit ko. Ayoko ng away. Pwede naman po tayong makipag-usap sa Malaysia at pag-usapan natin yung claim natin dyan. Lahat po yan, hindi po natin kailangan maging manghuhula. Maging tama lang ang ating analyzation. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili nating paa, habang buhay po tayo magiging alipin. Kaya po ngayon, alipin tayo. Hindi po tayo
literal na hinahagupit ng mga pamalo, pero hinahagupit tayo ng presyo, pagtaas ng ganito, nawawala ang gasolina after 30 days. Lahat po yan nakalulungkot. Kaya po sana, ang sinasabi ko sa mga kasama ko, lagi, paulit-ulit, huwag tayong maging bulag sa usapin ng pagiging patriotic. Kasi yan ang problema ho natin eh. Kapag pinag-usapan natin yung pakikipag-usap sa China, pakikipag-usap sa Russia, tatawagin ka ng traidor. Tatawagin kang taksil. Taksil, Taksil sa senador. bayan. Alam niyo po, kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ayun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagiging bias. Baka sabihin na, hindi, kasi si Robin Padilla, sunugin mo yan, mangangamoy Duterte yan, pigain mo yan. Hindi po, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa totoo. Nangyari na ngayon sa harap natin. Nakita ninyo? 40 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin, lahat tayo ngayon, maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country. Hindi tayo pro-military country. Hindi ko po sinasabi at minamaliit ang ating sandatahang lakas. Hindi po, tama, magpalakas tayo. Dapat lang. Pero hindi dapat yan ang binabandera natin. Sa totoo lang, ako gulong-gulo doon sa pinamamalita natin na nagpapalakas tayo. Hindi. Dapat nga, hindi lilihim yan. Oo, pero dapat ang unahin natin, ang kababayan natin, ang mga Pilipino maging malakas. Sila muna. Paano sila magiging malakas? Iahon natin sila sa kahirapan. Kapag yan kumain na ng tama sa 3 beses sa isang araw, may magandang trabaho, may magandang sweldo, may tahanan na pwede niyang tawagin na kanyang kaharian. Yan ang magiging pinakamatibay na Pilipino. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Yung healthy na Pilipino. Kaya sa totoo lang po, lahat ng ito, sinabi na sa atin ng dating Pangulo eh. Hindi na ito bago. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya, nangyari. Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin, na sana, kanina, inis na inis ako, pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan yung ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset mo. Eh di nilaglag mo, sinunod mo. Nilaglag mo na. Sunog na. naman yun. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon eh. Mas worse pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam pwede eh. kang... Ito pa pwede mo. Oo, ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss.
Opo, balikan ko lang sir yung mga post po ninyo para sa kabatiran natin mga kababayan. Sorry, 6 napahaba, boss. Okay lang, sir. June 16, 2025, sinabi po ninyo, kumusta ang ating food security? Malino na po ang kakampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. June 16, 2025, as of 2023, 2.2 million OFW na sa Middle East. Same day pa rin, sir. June 16, 2025, ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Binanggit po niyo yung Article 3, Section 7 ng Constitution. Same day, magkakasunod ito na post, same day, sir, langis, malaking issue. Ito sa bilihin, may plano na ba tayo? Uy, nagtatanong ka na, last year pa. Opo. May plano na ba tayo? Sa nangyayari at mangyayari pa? Eto, matindi, Senador. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. At itong pinakatumbok, another post on June 26, 10 days after, ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas sa presyo o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang makaapekto sa ating ekonomiya na posibleng humantong sa recession, inflation at kawalang tatag. Ngayong araw na ito ay na-announce po ng Pangulo ang pag-ugnay ng Pilipinas sa bansang China, kaugnay po sa usapin ng enerhiya. Sir, ano po ang masasabi ninyo na for the past years ay kalaban ang turing sa China? Alam niyo po, ito po yung awakening nating mga Pilipino. Dito po ngayon lalabas na yung old belief natin na pagkalaban ng Amerikano ay kalaban natin, dito na po ngayon yan matatapos. Sapagkat makikita po natin dito na dapat tayo mga Pilipino, uulitin ko po, ang iniisip natin ay yung sarili natin. At natutuwa po ako, makikita natin na bagamat 4 na taon na walang naging continuity mula doon sa mga programa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang ngayon ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Ngayon natin marirealize. Alhamdulillah, ngayon, sana magkatuluyan na at wala nang humarang. At hindi ko naman po sinasabi na maging anti-American tayo. Never. Ako po, kahit ako ay tinitingnan yung ganito, I love liberty, I love freedom, I love America. Pero, of course, laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Kasi ibig sabihin, makakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan, kapag yan nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Sabah. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong... Alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation, ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga anong nangyari, parang asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan, pati po yung VAT, gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon, pero dapat tanggalin din muna yan, suspindihin muna. Pero lahat po yan,
may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Ha? Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na ipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na namang kukontra dyan. Oo, dami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number one ako na humihiling sa taong bayan na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapag-mosquito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Opo. Senator, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na sa gitna nga po nitong pagdeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency ay nakikita po yung tamang panahon po ito para maisulong itong claim po natin sa Sabah. Opo. Pero papaano po natin mapupursige po ng Marcos administration po niyan? Hindi ho ba ito magdudulot ng tensyon din sa relasyon natin with Malaysia? Hindi po. Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ng tension po ito. Mas matensyon po yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mas matensyon po yan dahil ang nangyari po dyan, nagkalabasan na ng mga, nagkaputulan na ng daliri, marami na pong nangyari. Ang Malaysia po ay maituturing natin na kamag-anak natin yan. Malay race din po tayo kung matatandaan po ninyo. At aminado din naman po ang Malaysia magmula pa noon na sa Marcos Sr., kung natatandaan niyo po, ilang beses po yan na nakipag-usap dyan sa Malaysia patungkol po dyan sa Sabah. Saka hindi na po uso ngayon yung nakikipaggera. Hindi na po uso yan. Magkakasama tayo sa ASEAN. Pwede pong mamagitan ang ASEAN dyan patungkol dyan atin sa dormant claim. Ibig sabihin, matagal na po yan na nasa United Nations, matagal na po yan na pinag-uusapan, hindi po yan bagong desisyon. Yan po ay matagal na. Bubuhayin lang natin ang pakikipag-usap at hindi po ibig sabihin, ako po kung halimbawa, kung ako'y gagawing miyembro dyan ng ating Pangulo, na hindi, sumama ka dyan sa negosasyon dyan, hindi ko sasabihin, kunin natin ang Sabah dahil imposible namin. Hindi na po mangyayari yan. Hindi na rin po papayag yung mga taong nakatira doon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang nais ko lang, magkaroon naman tayo ng party dyan. Kung ano man yung langis na nakukuha dyan, anggihan naman tayo. Oo, hindi naman ibig sabihin na lulusubin natin, amin na yan. Hindi na po mangyayari yan sa makatotohanan ng pag-uusap. Oo, kasi yun din sanang sunod kong tanong sa inyo, Senator. Kasi papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito sa matagal na panahon? Yan talaga'y pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia, ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po'y alam naman po ng lahat na ako po'y Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia, Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan
relatives. Opo. At hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi, hinayaan natin matulog eh. Bubuksan lang po natin. At Bubuksan. saka willing din ho kayo, bukas kayo na pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin eh. Ang gusto natin kumbaga, Breton tayo eh. Tayo yung magkakamag-anak eh. Buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap. Opo, Senator, ASEAN chairman po tayo ngayong taon na ito. At tingin po ba ninyo, dapat munang, para makatipid, di muna tayo mag-host o gamitin natin itong pagkakataon bilang ASEAN chairman na makipagkaibigan nga, maghanap ng supply ng langis para sa interes na nakararaming Pilipino? Napakaganda po ng inyong mungkahi. Kung ako po ang tatanungin, meron po mga pagkakataon na dapat tayong magtipid. Meron po mga pagkakataon na kailangan din po tayong mamuhunan. Ito po yung mga pagkakataon na hindi natin po dapat ito i-cancel. Kasi ito po yung pagkakataon na makipag-usap po tayo ng derechahan doon sa mga bansang membro ng ASEAN. Nakasama po tayong nagtatag. Tandaan po natin, Hindi po maganda na kasama tayong nagtatag ng ASEAN, bigla tayong magka-cancel. Siguro, ang pinakamaganda po niyan, at ginagawa din yan, lalo Singapore, number 1 yan na mahilig tali ng kanilang sintron. Ipakita natin na ang Pilipinas, bagamat siya ang host, kailangan iparamdam natin na nagtali tayo ng sintron. Hindi natin dapat i-cancel, pero mararamdaman nila, kasi may mga ano dyan eh. May mga, alam mo na, medyo yung mga bagay na hindi naman kailangan i-cancel. May mga pasyal-pasyal dyan, boss. Ano na yon? Puro meeting lang siguro. So far, Senator, sa assessment po ninyo sa ginagawang hakbang ng gobyerno laban po dito sa krisis po natin, meron din kayong latest statement na nagpapahayag po kayo ng suporta pa rin sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabilangan ng kabilang mga batikos laban sa kanyang pamamahala. Ano ba yung hugot po ninyo dito? Bakit nasabi po ninyo ito sa kabilangan ng mga ilan sa ating mga kababayan? Marami sa ating mga kababayan ay talagang hindi po kontento sa ginagawa po ng Pangulo. Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number 1 na oposisyon, Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating Pangulo. Ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang magagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero, meron isang dapat na tandaan. At nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up eh. Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na.
So, magandang balita po yun. Yung akin, pag merong palpak, banatan natin. Oposisyon tayo eh. Pag meron namang mabuti, purihin naman natin. Hindi naman ibig sabihin, down mo yung tao. Ako, ini-encourage ko ang Pangulo ngayon na gawin niya yung sinabi niya. Opo, at lalo na kanina, ay nagbigay po ng kanyang President's address ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umaabot na lamang sa 45 days yung supply natin ng langis at nagpapatuloy po ang kanilang pag-uusap doon sa mga bansang posible nating pagkukunan ng source. At kabilang na nga dyan ang China, yung Brunei, Korea at iba pang mga bansang nabanggit, Senator. So, papaano po ninyo maipapabahagi sa ating mga kababayan na hindi dapat magpanik kahit 45 days na lamang yung supply ng langis po natin at patuloy ang kanilang paghanap? Wala po kasing mangyayari pag nagpanik tayo, lalo tayong magkakagulo. Yan din po ang gusto ng mga kalaban natin, chaos. Alam nyo, maraming lalo na yung mga komunista, gusto nila yan. Magkaroon tayo ng chaos. Pero wag ho natin yan ibigay. Ang masasabi ko lang po sa inyo, mga mahal kong kababayan, bagamat sinabi ng ating Pangulo na 45 days, pero ito pong nangyari na to. Para pong nung pandemic, di ba? Naalala nyo po nung pandemic, taon ang ating binuno. Ito pong nangyari na ito, hindi po ito pag natapos. Halimbawa lang po, nagkaroon ng milagro at ating pinakinggan tayo ng Iran at ng Israel at ng Amerika na nagkaroon ng peace talks, nagkaroon ng ceasefire. Hindi din po kaagad na babalik ang mga presyo, ha? Opo, hindi po ganyan ang sitwasyon, ano? Tandaan po natin, itong mga huling araw, nagkalusuban ng mga energy installations sa Gulf. Ibig pong sabihin, tinira na yung mga oil, yung mga gas, yung mga energy installation ng Gulf countries, including Iran and Israel. Matagal pong epekto niyan. Hindi po yan wasak ngayon, bukas gawa na. Hindi po yan, matagal po yan. Siguro, ang projected nga po dyan, 6 months ang pinakamabilis. So, ibig sabihin, mga kababayan, huwag po tayong mag-hope sa isang bagay na hopeless. Ano po yung ibig kong sabihin? Hindi po after 45 days, magkakaroon na tayo uli ng maraming supply. Hindi po ganon. Ang bansa natin sa oras na to, ang ating administrasyon, kailangan humanap ng kukunan niya ngayon. Kaya po pumapasok ang Russia at ang China. Opo, yan po ang tunay na sitwasyon. Opo, yung sinasabing 45 days, yan po yung stock. Stock, yes. Pagkatapos po noon, huwag niyo pong asahan, diyan po kasi sa Strait of Hormuz, ang pinapayagan lang po ngayon dyan dumaan, China. Yan lang po. Kasi ang Russia, may sarili po yan. May sarili silang daanan, may sarili silang langis. Yung pong sa Gulf, diyan po nang gagaling. At dumadaan po dyan ng China lang. Kung ang China magsusupply sa atin, shortcut, mas maganda. Opo, malapit. Siguro, ibig sabihin nun, kung ituturing tayong kaibigan ng China, katulad noong pandemic na itinuring tayong kaibigan, hindi tayo siningil. Binigyan nga tayo ng libreng mga vaccine. Tayo nga una, sir, eh. At murang vaccine. So, kung tayo talaga ay tatanggapin ng China bilang kaibigan nila, inshallah, God willing, hindi din nila tayo bebentahan ng mahal na langis. Katulad nung ginawa nila noong pandemic na hindi nila tayo binentahan. Binigyan pa tayo ng libre na vaccine. At yun po ang magpapababa ng presyo. Kasi po sa ngayon, ang gusto natin ay bumaba ang presyo ng langis. Yun po ang number 1 nating gustong mangyari. Kasi pag yan po ang bumaba, ibig sabihin, bababa lahat ang presyo. Kapag bumaba lahat ng presyo, kakalma tayo. Kaya po ang ginagawa ng ating gobyerno, na administrasyon, ay kumausap na ng mga bansang pwedeng mag-supply sa atin ng langis para magkaroon po tayo ng sapat na langis sa murang halaga.
sigurado po pag China, mura yon, inshallah. Ang Malaysia, sigurado, mura yon. Kapitbahay natin, kapitbahay lang po natin. Yan po yung mga number one na leksyon sa atin na kung meron tayo dapat magandang relasyon sa kapitbahay po. Di ba? Yan naman ang nasa Biblia, hindi na nasa Quran. Gandahan mo ang relasyon mo sa kapitbahay mo. Hindi lang kapitbahay, Sen. Kapitbahay, ninuno, kamukha pa yung mga Malaysia, yung mga Malayo. Nananalaytay sa dugo natin ng Malaysiano at ang mga Chino. Opo. Going down sa ating pong last topic, sir. Parating na po ang birthday, no, ni FPRD. Anong mga sir, experience mo sa Hague nung nakaraang pagdalaw mo? At ano ang personal mong take? 1 year na, mahigit si PRD doon sa ICC. March po siya dinala. Last year, March 11. Ngayon po, March 28, birthday celebration. Noong March 11 po, tayo po'y nagtungo doon. 1 year, dumating po nga, late nga lang po akong dumating. March 12 na ako dumating. Kasi po, walang flight. Nag-umpisa na po yung gulo. Nahirapan po akong humanap ng sunod na flight. Kasi wala po lahat Gulf flight eh. Yung dadaan ka ng Dubai, dadaan ka ng Qatar, wala lahat, cancel. So kailangan mong dumaan sa ibang airline. Dumating po ako doon, March 12. Katapos na po yung 1-year celebration ni Digong. Nakita naman po natin na mas dumadami pa ang mga kababayan natin. Naging parang pilgrimage na po ang Duterte Street eh. Nagpupunta doon ng mga Pilipino. Alam nyo, ang maganda doon, kahit hindi sila DDS, basta Pilipino, pumupunta na sila doon. Kasi para sa kanila, injustice ang nangyari kay Digong. Kahit hindi DDS, pumupunta doon as Pilipino. Kasi hindi naman dapat hinililitis ng isang dayuhan ang isang Pilipino. Di ba po tayo, makakarinig tayo sa balita pag meron tayong kababayan na nakakulong sa ibang bansa, ginagawa nating lahat para mapauwi. Di ba po? Ngayon naman, noong March 28, last year, nandun po ako sa celebration ng birthday ni Digong. Doon natin nakita yung 6,000 na mga Pilipino na nagpulong-pulong po doon sa Duterte Park. Kasi may Duterte Park po dati eh. Ngayon po kasi pinagbawal na dahil magmula po nung araw na yon, nakita po ng Dutch government yung dami ng tao. Medyo sa dami ng tao po, yung park, medyo, siyempre nasira yung mga damo, nasira yung, 6,000 tao, boss. Medyo ano po yan. Ngayon po, meron po sila uling ganyang hakbang. Pero dahil po noong last year, nasa isang lugar po sila, hindi na po ganun ang gagawin ngayon. Ngayon po ay packets. Kasi may mga celebration po sa ibang mga lugar, iba't ibang lugar, para po hindi tayo makasira. Kasi pag maraming tao, boss, makakasira po tayo. Kahit ayaw natin, bawal na bawal po kay Digong yan. Alam niyo naman si Digong, bawal magkalat. Bawal magsira. Yan ho yung mga talagang pag sa mga nag-organize po tayo dyan, at lagi ding pinapaalala ng ating Vice President dyan, pag nagsasalita siya, sinasabi niya po lagi yan, na huwag tayong magkakalat, disiplina, huwag kayong iihi kung saan-saan. Talagang ano po yan, talagang disiplina talaga. Yan po ang isang pinamana sa atin ni Digong eh, yung disiplina. Ngayon, ang hiling ko lang po sana, 1 taon na ang ating dating Pangulo doon. At ngayon, na-realize natin na tama naman pala yung kanyang mga sinasabi nung araw. Bakit po sana hindi na lang natin siya, tayong lahat, maging oposisyon ka man ngayon, harapin na natin yung katotohanan na tama pala si Digong. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwiin na natin yung matanda? Kung hindi pa rin yung matanggap, bakit hindi natin kumbinsihin ng ICC na i-house arrest lang ninyo muna? Kasi alam naman natin, no, sa panahon ngayon, siguro naman, sinampal-sampal na kayo ng katotohanan na yung matanda, gusto lang naman niyang maging maayos tayo.
at maawa tayo sa kanya. Kasi alam nyo, sa isang banda, sinasabi ng mga nagmamahal din sa kanya, nakapagpahinga siya. Okay, pero tama na 1 taon. Tama na 1 taon na nakapagpahinga siya doon. At ito na siguro yung panahon na magbuklod-buklod tayo at makiusap tayo sa ICC na okay na. Siguro pwedeng whole nation approach. Okay na kami, pauwiin nyo na yan. At hindi na namin itutuloy ang mga demanda. Ito na ho yung oras na yon. Kasi ito na ho, hindi ba ho natin tinitingnan na parang binubuksan na ng Panginoon Diyos ang mga mata natin? Na sa sobra nating away-away, wala naman kinahinatnan ng ating bansa. Tandaan po ninyo, 18.3 trillion na ang ating utang, mga kababayan. Kung yun, hindi pa tayo nagigising sa katotohanan, 63% na yan, boss, ng GDP natin. Tandaan natin, ang international standard, pag lumagpas ka ng 60%, ibig sabihin, hindi ka na makaka-recover. Para ka ng failed state. Nandun na po tayo. Kailan natin titigilan ang lagi na lang si Digong ang may kasalanan, lagi na lang Jiang may kasalanan. Wow, 4 years na po ang siya pa din pala ang may kasalanan. Siguro panahon na po para tayo ding lahat naman tayo, religious na tao, siguro mag-ano din tayo, contemplate. Ano po? Magnilay-nilay din tayo. Saan ba papunta ang bansa natin? Diba? Kung yun ang ilalagay natin sa... Takatigilan nyo yung sobrang daming ambisyon. Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number 1 na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas nyo nang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Pwede ba tigilan muna natin yan? Pwede ba ano muna tayo? Pro-Philippines muna tayo. Pro-Filipino muna tayo. Ika nga sa kasabihan, libre mangarap. Pero kung ang pangarap mo naman, sir, ay masama naman, di ba? Masarap po mangarap kung wala kang tinatapakan ng ibang tao. Alam niyo, ako po kwento lang naman. Ako po sumikat sa pag-aartista na wala po akong tinapakan. Ako po nangarap lang ng simple maging kontrabida. Yan po talaga. Ang pangarap ko lang nung araw, maging kontrabida ng mga ganitong bida, ganyan, ganyan, ganyan. Pero isang araw, ni-reward ako ng Diyos, ginawa akong bida. Hindi po ako nangarap maging senador, hindi ako nag-ambisyon, pero ginawa akong senador. Ibig sabihin, may mga bagay po dito sa mundo na hindi mo kailangan tumapak ng kapwa mo. Kailangan po, lagi lang tayong parehas. Fair. Yan ho ang kulang dito sa mga leader natin. Panahon pa ni Andres Bonifacio, boss. Saka ni Emilio Aguinaldo, tapakan na ng tapakan. Wala na tayong natutunan. Ang mapait dyan, sir, Pilipino kapwa Pilipino. Iyan po di ba? Yan ang yung bang kailan natin magsisimulang mahalin ng kapwa natin Pilipino. Buti pa pag nasa abroad, solid ang Pinoy. Dito sa atin hindi, dog eats dog, boss. Sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa inyo on a global scale. Opo. Mga mahal kong kababayang Pilipino, kung meron po akong nasabing pangit, patawarin niyo po ako. Wala po akong intensyon na manira ng kapwa, manira ng ibang bayan o ibang bansa o ng ibang lahi. Ako po ay nagsasalita bilang isang Pilipino, bilang halal na senador. Ang interes po ninyo, ang aking isinusulong. Ang akin pong mga sinasabi dito bilang chairman ng Public Information ng Senado. Gusto ko lamang po kayong i-inform sa mga nangyayari. Ang ma-advise ko po sa ating mga kababayan ay pag-aralan din po ninyo ang kasaysayan. Hindi lang po ang kasaysayan natin, kundi ang kasaysayan ng mundo. Ang geopolitics. Yan po ang number 1 na specialty ng ating dating Pangulo. Kaya nakikita niya po itong mga nangyayari na to. Para hindi po tayo naliligaw. At higit sa lahat, wag po tayo magpanik. Hindi po dapat tayo magpanik. Dapat, po tayo, ilan na pong gera ang dinaanan nating mga Pilipino at nandito pa rin tayo. Ibig sabihin, kung tayo'y nagiging isa,
nagiging matatag po tayo. Huwag tayong mag-away-away. Kapag nangyari yun, dyan tayo babagsak. Dito ngayon, sa pagsubok na dumating sa ating bayan, kailangan solid po tayo. Yung mga namumulitika sa oras na ito, tandaan nyo yung mga mukha ng mga yan at huwag nyo nang iboboto yan. Dahil ibig sabihin niya mga taong makasarili ang iniisip nila kung di ang kanilang ambisyon. Sa ngayon po, itong oras na to, pag-isipan natin kung paano nating malalagpasan natin ito. Tingnan natin kung saan tayo makakakuha ng resolusyon at ng solusyon ng pangmatagalan. Yung mga band-aid solution na yan, tama na yan. Ito na yung pagkakataon na totohanin na po natin ito. Tandaan po natin, kailan pa tayo kikilos at sino ang kikilos para sa atin kung hindi tayo. Maraming salamat po. Yan po mga kababayan, si Senator Robin Padilla. Maraming paksa na ating napag-usapan. Thank you, sir. Shukran. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Alhamdulillah. Thank you, sir.